Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Binibining Rhina Iyawali, ang magpapatuloy ng Aralin 4, 5, 6 at 7 ng Paksang-ang Pilipino sa kurikulum ng Batayang Edukasyon. Sisimulan natin sa Aralin 4, mga batayang legal at opisyal na paggamit ng Pilipino bilang wika ng edukasyon. Noong panahong wala pang formal na wikang pambansa, ay nagsimulang magplano ang pamahalaan na kung saan ayon sa siping bersyon ng Konstitusyon ng 1935, Artikulo 14, Section 3, ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Subalit, habang wala pang batas na nagtatakda ng opisyal na wikang pambansa, ang Ingles at Kastila pa rin ang kinikilalang wikang opisyal noon. Ang probisyong ito ay hindi lang ipinaglaban ng mga Tagalog, kundi pati na ng mga delegado na mula sa iba't ibang lugar, tulad nina Felipe R. Jose na nagmula sa Mountain Province, Wenceslao Q. Vinsons na mula sa Camarines Norte, Thomas Confessor na mula sa Iloilo, Hermenegildo Villanueva mula sa Negros Oriental, at Norberto Romualdez mula sa Leyte, sa kadahilanang dapat ang layunin ng wikang pambansa ay para sa buong Pilipinas, hindi lamang para sa isang rehiyon. Ayon sa pahayag ni dating Pangulong Manuel L. Quezon sa kanyang talumpati sa unang pambansang asembleya noong 27 Oktubre 1936, kung ang isang bansa ay may iisang nasyonalidad at estado, dapat itong magkaroon ng isang wikang sinasalita at nauunawaan ng lahat upang magkaroon ng pagkakaisa at mas madaling komunikasyon. Dahil sa Batas Commonwealth bilang 184 na siyang naging daan upang maitayo ang surian ng wikang pambansa noong Nobyembre 23, 1936 na may layuning pag-aralan ang iba't ibang dialekto o wika sa Pilipinas upang makapili ng isang wika na magiging batayan ng wikang pambansa. Sa pagpili ng wika, isinasaalang-alang nila ang pagkaunlad ng estruktura, ang mekanismo ng wika at ang lawak ng panitikan, lalo na kung ito ay ginagamit at tinatanggap ng maraming Pilipino. Pagkatapos ng pag-aaral noong Disyembre 23, taong 1937 sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 134, sinang-ayunan na ang Tagalog ang gagamiting batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. At noong Disyembre 30 taong 1937 ay formal itong iprinoklama ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ayon sa kanyang pahayag, mahalaga ang pagkakaroon ng isang wikang panlahat dahil ito ang magpapalakas ng pagkakaisa at kamalayan bilang isang bansa. Ang surian ng wikang pambansa ay nakagawa ng dalawang mahalagang tungkulin na naging pundasyon sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. Una, ang pagbubuo at pagpapalathala ng Tagalog-English vocabulary upang magkaroon ng gabay sa mga salita at kahulugan, lalo na sa pag-aaral at pagtuturo ng wika. Ikalawa, pagbubuo ng balarila ng wikang pambansa. Ang balarila ang nagsisilbing batayan ng tamang gamit ng wika, tulad ng pagbabaybay, pagbuo ng pangungusap at iba pang tuntunin. Pagkatapos nito, sa pamamagitan ng bisa ng Batas Commonwealth bilang 570 na pagtibay noong Hunyo 7 taong 1940, nakikilalanin ang pambansang wikang Filipino bilang isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas pagsapit ng Hunyo 4 taong 1946. Noong taong 1942, habang sinasakop ng mga Hapon ang Pilipinas, inilabas ng Philippine Executive Commission ang Ordinansa Militar bilang 13 na nagtatakda na ang Nihongo at Tagalog ang gagamiting mga opisyal na wika sa buong kapuluan. At noong Agosto 13 taong 1959, nagpalabas naman ng kautusan ang kalihim ng edukasyon na si Jose Romero na tawaging Pilipino ang dating tinatawag na wikang pambansa.
Ngunit ito ay napalitan dahil sa konstitusyon ng 1973 o Saligang Batas 1973 na nagtakda na ang wikang pambansa ay tatawaging Filipino na sinang-ayunan ng 1987 konstitusyon na nagsasaad na ang pambansang wika ay Filipino. Hindi lamang ito kinilala sa batas, kundi isinama rin sa sistema ng edukasyon na kung saan noong taong 1940 ay ipinag-utos ang pagtuturo ng wikang pambansa o Filipino sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Ito ay pinagtibay sa pamamagitan ng Executive Order Number 263 noong Hunyo taong 1940 na nag-aatas ng paggamit at pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan. At pagdating ng taong 1970, sa pamamagitan ng Resolusyon bilang 70, pinagtibay ng kilusang pambansang lupon sa edukasyon ang paggamit ng wikang pambansa o Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng paaralan sa antas ng elementarya. Ayon sa Artikulo 14, Section 7 ng Konstitusyon ng 1987 na nagsasaad ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ibig sabihin, opisyal na kinikilala ng konstitusyon na ang Filipino at Ingles ang pangunahing wikang ginagamit sa komunikasyon at edukasyon. Dahil dito, nagsilbi itong matibay na legal na batayan sa mga kautusan at memoranda ng kagawaran ng edukasyon na nagtataguyod ng paggamit ng dalawang wika sa paaralan. Isa sa mga pangunahing kautusan ay ang Dex Order No. 25, Series 1974 na naglalaman ng panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingwal. Layunin nito na linangin ang magkatimbang na kasanayan ng mga mag-aaral sa Ingles at Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon, elementarya, sekundarya at tersyarya. Kasunod nito, inilabas ang Dex Order No. 50, Series 1975 na nagsisilbing karagdagang gabay para sa pagpapatupad ng bilingwal na pagtuturo sa antas tersyarya. Sa kautasang ito, binigyan ng kalayaan ang mga kolehiyo at universidad na gumawa ng sarili nilang schedule at paraan ng pagpapatupad ng programa. At upang mas mapagtibay pa ang paggamit ng Filipino sa kolehiyo, ipinalabas ang MEC Order No. 22, Series 1978 na nagtatakda ng Filipino bilang requirement sa antas tersyarya. Bilang pagtalima sa patakarang bilingwal at sa Dex Order 50, naglatag ito ng mas tiyak na programa ng pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo. Ang Dex Order No. 52 Series 1987 ay inilabas bilang tugon sa mga probisyong pangwika ng Konstitusyon ng 1987. Dahil dito, nirepesa ang patakarang bilingwal at mas pinalawak ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa paggamit ng Filipino at Ingles sa edukasyon. Sa kautosang ito, binigyang diin ang dalawang mahalagang pahayag. Una, Filipino and English shall be used as media of instruction. Ibig sabihin, parehang Filipino at Ingles ang gagamitin bilang medium ng pagtuturo. At ang paggamit nito ay nakatalaga sa mga tiyak na signatura batay sa naunang gabay sa Dex Order No. 25, Series 1974. Pangalawa, tertiary level institution shall lead in the continuing intellectualization of Filipino. Ibig sabihin naman ito, ang mga institusyon sa antas tersyarya, sa kolehiyo at universidad ang manguna sa patuloy na intelektualisasyon ng Filipino. Ngunit hindi lamang sa kolehiyo ito dapat isagawa. Kailangan din itong isulong sa elementarya at sekundarya. Sa madaling salita, ang Filipino ay hindi lamang pang-araw-araw na wika, kundi dapat ding mapaunlad upang magamit sa mas mataas na larangan tulad ng akademya, pananaliksik at propesyon. Samantala, inilabas naman ng CHED Memo Order No. 59, Series 1996 na pinamagatang New General Education Curriculum
o JEC. Layunin nito na baguhin at ayusin ang kurikulum sa antas kolehiyo upang mas maging angkop sa pangangailangan ng edukasyon sa bansa. Pagkatapos nito, noong sumunod na taon, inilabas ang CHED Memo No. 4 Series 1997 na naglalaman ng mga patnubay sa implementasyon ng CMO 59 Series 1996. Ibig sabihin, kung ang CMO 59 ang naglatag ng bagong kurikulum, ang CMO 4 naman ang nagsilbing gabay kung paano ito ipatutupad sa mga kolehiyo at universidad. At noong taong 1988, inilabas ang CHED Memo Order No. 11 Series 1998 bilang bahagi ng patuloy na rebisyon ng kurikulum sa mga higher education institutions, lalo na sa teacher education institutions, na kung saan layunin ng memorandum na ito na una, itakda ang minimum na requirement sa general education para sa mga kursong pangguro at siguraduhin na ang mga magiging guro ay may sapat na kaalaman at kasanayan sa mga signatura sa general education, kabilang na ang Filipino at Ingles, pati na rin sa iba pang mahahalagang larangan. Sa madaling salita, ang CHED Memo 11 Series 1998 ay naglatag ng minimum standards sa kurikulum para sa mga mag-aaral ng edukasyon upang masigurong handang maging guro ang bawat nagtapos at nakasunod sa pambansang patakaran sa pagtuturo ng wika at iba pang asignatura. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF na siyang legal na ahensyang namamahala sa paglinang ng wikang pambansa, na nagsabi na ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong bansa bilang wika ng komunikasyon ng iba't ibang etnikong grupo. At tulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay patuloy na umuunlad at tumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng una, panghihiram ng salita mula sa iba pang wika ng Pilipinas at mga dayuhang wika. Pangalawa, sa pagbuo ng iba't ibang variety o anyo ng wika para sa iba't ibang sitwasyon, depende sa kaalaman, saligang sosyal at layunin ng mga nagsasalita. At pangatlo, nagagamit din ito sa pagpapahayag ng mga talakayan at scholarly paksa tulad ng pananaliksik, pagtuturo at iba pang formal na komunikasyon. Upang maging makabuluhan at epektibo ang pagtuturo ng Pilipino sa elementarya ay mayroong tatlong pangunahing prinsipyo na nararapat na sundin ng mga guro. At ito ay una ay ang integratibo. Dapat ipinapakita ang koneksyon ng Filipino sa iba pang asignatura at sa totoong buhay, hindi lang limitado sa loob ng silid-aralan. Pangalawa, interaktibo. Dapat pinapahalagahan ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa pakikipag-usap, pagtatanong at pagtatalakay. Pangatlo, collaborative. Dapat hinihikayat ang pagtutulungan ng mga mag-aaral sa pag-aaral at pagbuo ng mga proyekto o gawain. Ang asignaturang Filipino sa antas elementarya ay lumilinang ng kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip sa wikang Filipino, na kung saan ang inaasahang bunga o mithiin nito ay una, nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan, pasalita at pasulat. Pangalawa, nagpapamalas ng kausayan sa pagproseso ng impormasyon, na kung saan kaya nilang ayusin at ipaliwanag ang mga mensahe o impormasyon mula sa narinig o nabasa para sa sariling kinabangan, kapwa at patuloy na pagkatuto. At panghuli, nakakaangkop sa mabilis na pagbabago sa mundo, na kung saan dito natututo silang gumamit ng Filipino sa iba't ibang sitwasyon at konteksto. Sa madaling salita, ang pagtuturo ng Filipino sa elementarya ay hindi lang tungkol sa pagkatuto ng wika, kundi pati na sa pagbuo ng kasanayan sa komunikasyon, kritikal na pag-iisip at pakikisalamuha sa iba, gamit ang Filipino bilang pangunahing medium ng pagtuturo. Ayon sa Batas Pambansa bilang 232 o Education Act of 1982, itinakda ang mga layunin ng kurikulum sa edukasyong sekundarya.
Una, may pagpatuloy ang pangkahalatang edukasyon mula sa elementarya. Ibig sabihin, ipagpapatuloy at paigtingin ang kaalaman at kasanayang natutunan sa elementarya. Pangalawa, maihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo. Dito, tinuturuan sila ng mga kakayahan at karunungan na kailangan para sa mas mataas na antas ng edukasyon. At maihanda ang mga mag-aaral sa mundo ng trabaho, na kung saan ilalayon nito na magkaroon din sila ng kasanayan at paghahanda para sa kanilang magiging propesyon o hanap buhay sa hinaharap. Sa madaling salita, ang edukasyong sekundarya ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng pangkahalatang kaalaman mula sa elementarya at ang mas mataas o maunlad sa edukasyon o paghahanda sa trabaho. Alinsunod naman sa Republic Act No. 7722 o Higher Education Act of 1994, itinatag ang Commission on Higher Education o CHED upang ipatupad ang tungkuling una, itaguyod ang mahusay o dekalidad na edukasyon. Nangangahulugan ito na responsibilidad ng CHED na tiyakin na ang mga kolehiyo at universidad ay nagbibigay ng edukasyong mataas ang kalidad, relevant, at nakatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ng bansa. Pangalawa, siguraduhin na ang edukasyon ay maabot ng lahat. Ibig sabihin, ang mataas na kalidad na edukasyon ay para sa lahat ng mag-aaral. Walang pinipiling kakayahan o kalagayan. Kabilang dito ang paunlarin ang responsable at epektibong pamamahala ng mga paaralan at universidad upang masiguro ang mahusay na kalidad ng edukasyon. Sunod ay patingkarin ang karapatan ng mga guro sa profesional na pag-unlad. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng mga oportunidad ang guro upang mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagtuturo at panatilihin at payabungin ang mayamang kasaysayan at kultura. So dito, ang edukasyon ay dapat nakaangkla sa ating kultura at kasaysayan upang mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang mga natatanging tradisyon at kaalaman ng bansa. Matapos itinatag ang Commission on Higher Education o CHED upang mamahala sa kalidad ng edukasyon sa kolehiyo, ay naglabas sila ng CHED Memo bilang 59 Series 1996 na kung saan ito ay isang kautusan na bumuo ng New General Education Curriculum. Dito, inilatag nila ang mga asignatura at bilang ng unit sa kolehiyo. Bilang patnubay sa implementasyon ng CHED Memo 59 sa mga higher education institutions, ay inilabas ang kautusan sa pamamagitan ng CHED Memo bilang 4 Series 1997 upang siguraduhin maayos at pantay-pantay ang implementasyon ng CHED Memo 59 sa lahat ng higher education institutions. Ang estruktura ng curriculum sa antas tersyarya ay mayroong asignaturang humanities, social sciences, at communications na kung saan dito ay mayroong 9 na unit sa Filipino at 9 na unit sa Ingles upang palakasin ang kakayahan sa komunikasyon, pagkikipag-ugnayan at kritikal na pag-iisip gamit ang Filipino at Ingles. Mayroong namang asignaturang Math, Science at Technology, Vocational. So dito, mayroong 6 na unit sa Filipino at 9 na unit sa Ingles upang linangin ang analytical at technical skills ng mga mag-aaral na mas naipapaliwanag sa Ingles sa ilang asignatura. Ngunit may Filipino ring bahagi para sa mas malinaw na pag-unawa. Mayroon ding asignaturang Literatura 1 na kung saan ituturo ito sa pamamagitan ng wikang Ingles at Filipino. At sa Literatura 2 ay nakadepende ang pagtuturo sa desisyon ng paaralan o maaaring ito ay ituturo sa wikang Filipino o Ingles o maaaring kombinasyon. Ang Filipino naman sa binagong curriculum ng General Education ayon sa CHED Memo bilang 30 Series 2004 ay sa Filipino 1 nakatuon sa komunikasyon sa akademikong Filipino. Sa Filipino 2 naman nakatuon sa pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Sa Filipino 3 naman ay nakatuon sa masining na pagpapahayag. Sa Literatura 1 ay tumatalakay sa panitika ng Pilipinas at sa Literatura 2 ay
ay tumatalakay sa akdang pampanitikan mula sa ibang bansa o world literature. Dadako naman tayo sa Aralin 5, mga pagdulog, estratehiya at kagamitang sa pagtuturo ng Filipino batay sa kurikulum. Ang dulog o lapit ay isang set na mga pagpapalagay tungkol sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. Ang pamamaraan o estratehiya naman ayon kay Antonin 1963, halo kay Badayos 98, ito ay isang sistematikong plano o hakbang na isinasagawa batay sa isang dulog. Sa madaling salita, ang dulog ay tumutukoy sa mga paniniwala o batayang ideya tungkol sa wika at kung paano ito natutuhan at itinuturo. Samantala, ang pamamaraan o estratehiya naman ay ang konkretong plano o mga hakbang na isinasagawa sa aktwal na pagtuturo batay sa napiling dulog. Noong taong 2000, ipinanukala ng Edukasyon Komisyon o EDCOM sa kanilang ulat na maging medium ng pagtuturo ang Filipino sa pagsapit ng taong 2000. Kasama ng mungkahing ito ang sumusunod. Sa una at ikalawa at ikatlong baitang ay vernacular ang medium ng pagtuturo para sa lahat ng asignatura. Pangalawa, sa ikatlong baitang ipapasok ang Ingles bilang hiwalay na asignatura at patuloy na ituturo bilang hiwalay na asignatura hanggang sa ika-4 na taon ng sekondarya. Pangatlo, sa ika-4 na baitang Filipino ang medium ng pagtuturo at patuloy na magiging wika ng pagtuturo para sa lahat ng asignatura maliban sa Ingles hanggang sa ika-4 na taon ng sekondarya. Pang-apat, sa paglipas ng panahon, ililipat ang pagtuturo ng edukasyong teknikal bukasyonal sa pamamagitan ng Filipino. Panglima, ipaubaya sa mga institusyon ng mataas na edukasyon o DepEd ang pagpili ng wika sa pagtuturo bilang pagkilala sa kanilang karapatan sa academic freedom. Pang-anim, sa pagsapit ng taong 2000, lahat ng asignatura maliban sa Ingles at iba pang mga wika ay ituturo sa pamamagitan ng Filipino. Ayon kay Teneo 2010, maaaring gamitin bilang gabay ang mga lapit at estratehiya sa pagtuturo ng wika at panitikan ang mga sumusunod. Una ay ang mga lapit o dulog sa wika at ito ay ang una, patuklas na lapit. Ang lapit o dulog na ito ay tumutukoy sa pabuod na pamamaraan ng paggabay sa mga mag-aaral sa pagtalakay at pag-organisa ng mga ideya at pagproseso nito. Ito ay makatutulong sa mga mag-aaral upang gamitin ang mga ideyang natutunan sa pagtuklas ng panibagong ideya. Ginagamit ito sa paraang hihimukin ang mga mag-aaral na manuklas ng ibang paraan o tumuklas ng panibagong tuntunin o paraan. Bibigyan sila ng pagkakataon na maging aktibong partisipanteng pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain, pagmamanipula ng mga kagamitan at pag-interpret ng mga kinalabasan. Pangalawa ay ang konseptual na lapit. Binibigyang diin ng dulog o lapit na ito ang kognitibong pagkatuto, ang pagkatuto sa nilalaman at pagtamo ng kaalaman. Kinasasangkutan ito ng paglikom ng sapat na mga ideya o konsepto. Ginagamit ito sa pamamagitan ng pag-ooganisang mga ideya tungo sa makabuluhan at mas malalaking ideya mula sa konsepto tungo sa paglalahat. Bibigyan ng mga mag-aaral ng sapat na pagkakataon para magbasa, makinig at magsulat. Pangatlo ay ang unified approach. Ang dulog na ito ay sumasangkot sa prosesong kognitibo, gaya ng pagkukumpara, pag-uugnay-ugnay, pagtukoy sa sanhi at bunga, paghula sa posibleng resulta at maging synthesis ng isang paksa. Nilalayon nito na malinang ang mga mag-aaral na suriin at busisiin ang pangkahalatang o kabuuan ng mga bagay-bagay. So isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa pangunahing ideya o konseptong isang paksang aralin, pagbibigay ng halimbawa, pagbabalik tanaw sa nakaraang
talakay at pagbibigay diin sa mahalagang konsepto ng paksang tatalakayin. Pang-apat ay ang dulog instruktural. Naniniwala ang dulog na ito na ang pagkatuto ng wika ay may kinalaman sa paglinang ng ugali o gawi. Sa makatuwid, inaalam ang struktura ng wika at batay dito ay sinasanay ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-uulit at pagsasaulo. Panglima ay ang dulog audiolingual. Ang lapit na ito ay gumagamit ng tape recorder, larawan, pelikula, slides upang mapadali ang pagkatuto ng wika. Ang dulog o lapit na ito ay nagagamit sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga tula, kanta at iba pang gawaing kinasasangkutan ng pandinig. Sunod ay ang mga dulog o lapit sa panitikan. Una ay ang dulog formalistiko. Binibigyan din ng dulog na ito ang mga elementong bumubuo sa katha. Ginagamit ito sa parang tinatalakay ang pagkakaugnay ng mga bahagi ng katha. Isinasagawa ang dulog na ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga elemento ng katha. Sa pagsusuri, maaaring gumamit ng iba't ibang grapikong pantulong sa pag-organisa ng mga elemento. Pangalawa ay ang dulog moralistiko. Pinagtutuunan ng dulog na ito ang pamantayang moral na nakapaloob sa akda. Pinag-aaralan sa lapit na ito ang panitikan na may pagtatangkang hubugin ang tao at lipunan. Nagagamit ang dulog na ito sa pagsusuri sa bisang taglay ng panitikan, kaisipang moral, halaga ng tao, karangalan at kadakilaan. Ang pagsasadula sa moral na nakapaloob sa akda ay maaaring isagawa upang may sabuhay ang mga ito. Pangatlong dulog ay ang dulog sosyologikal. Ang dulog na ito ay pinagtutuunan ng pansin ang mga elementong panitikan, kabilang na ang ugnayang sosyokultural, politikal at pamumuhay, damdamin, asal, kilos at reaksyon ng tao. So nagagamit ang dulog na ito sa pagsusuri sa damdamin, aral at gawin ng tao, batay sa kapaligiran sosyokultural. Pabuuin ang mga mag-aaral ng balita, pagtatalo o di kaya reaksyong papel. Pang-apat ay ang dulog psikolohikal. Sa dulog na ito tinatalakay ang nakakubling layunin ng mga manlilikha, ang mga motibo ng mga tauhan sa isang akda. So naisasagawa ang dulog na ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa emosyon, damdamin, kilos at gawain ng tauhan sa akda. Ikalima ay ang dulog stylistiko. Ang dulog na ito ay nakatuon sa pagsusuri sa estilo at devices na ginagamit ng mga author tulad ng mga wikang ginamit, pananaw, paglalarawan sa tauhan at mga tayutay. So naisasagawa ang dulog na ito sa pamamagitan ng pagpapasulat ng mga komposisyon ayon sa pansariling estilo ng mga mag-aaral at iba pang gawaing susukat sa kanilang pagkamalikhain. Dadako naman tayo sa mga estratehiya o pamamaraan ng wika. Una ay ang pamaraang pabuod o inductive. Ang pamaraan estratehiya na ito ay sinisimulan ang pagtuturo sa pinakamadaling paraan patungo sa pinakakomplikado. Makatutulong ang pamamaraan na ito upang makatuklas ang mga mag-aaral ng katotohanan, simulain at paglalahat. Isinasagawa ang pamamaraan estratehiya na ito sa pamamagitan ng paghahanda, paglalahad ng mga ideyang bibigyan ng paglalahat, paghahambing at paghahalaw at paglalahat o pagbuo ng formula, kahulugan o tuntunin. Pangalawa ay ang pamamaraang pasaklaw o deductive. Ang pamaraan na ito ay nagsisimula sa isang tiyak na aralin at nagtatapos sa paglalahat. Sa makatuwid, nagsisimula ang pamamaraang ito sa hindi nalalaman ng mga mag-aaral patungo sa mga bagay na alam na. So nagagamit ang estratehiya o pamamaraan na ito ayon sa mga hakbang na panimula, pagbibigay tuntunin o simulain, pagpapaliwanag, pagbibigay ng mga halimbawa, at pag-uugnay, paglalapat at pagtataya.
Pang-apat ay ang pamamaraang direkta. Ito ay isang uri ng pamamaraan na karaniwang may tanungan at sagutan na kadalasan ay tungkol sa mga kilos at gawin sa silid-aralan. So ginagamit ito sa parang ililalahad sa pamamagitan ng dialogo. Itinuturo ang pagbabalangkas at pinahalagahan ang pagbigkas ng mga salita. At panghuli ay ang pagkatutong tulong-tulong. Binibigyang diin ito ang sama-samang pagtutulungan ng guro at mga mag-aaral upang mapagtagumpayan ang gawain. So nagagamit ang estratehiya o pamamaraang ito sa pagbibigay ng pangkatang gawain ng mga mag-aaral tulad ng pagbuo ng portfolio at iba pang proyekto. Sunod naman ay ang mga estratehiya o pamamaraan sa panitikan. Una ay ang pamamaraang tanong-sagot. Ito ang pinakaginagamit sa loob ng classroom. So kinakailangang may sapat na kaalaman ng guro sa paksa para isasagawa ang pagpapalitan ng tanong-sagot. So naisasagawa ito sa pamamagitan ng panimulang pagtatanong, paglinang ng pagsang-aralin, paliwanag at halimbawa, at pagsasanay sa pasalita o pasulat at pagsubok. Pangalawa ay ang integrated method. Ang pamamarang ito ay ang pagsasanip ng iba-ibang paksa at paglalahad sa mga ito bilang iisang konsepto. Nagagamit ito kung ang panitikan ay ginagamit bilang lunsaran ng pagtuturo ng wika o di kaya ibang larangan. Pangatlo ay ang pamamaraang paulat. Ang pamamaraang ito ay ang pag-aatas sa mga mag-aaral ng mga paksang kanilang tatalakayin, isahan man o pangkatan. So ginagawa ito sa pamamagitan ng isahan o pangkatang talakayan, symposium o di kaya sa pamamagitan ng pagbabasa at pagkukwento. Pang-apat ay ang pagtuturong nakapokus sa mag-aaral. Ito ang pamamarang nakapokus sa mga mag-aaral. Sinasaalang-alang ang input ng mga mag-aaral at hindi itinatakda kaagad ang mga layunin. So binibigyan ng mga mag-aaral ng kalayaang makisangkot sa pansariling pagkatuto. Ang mga patakaran ay iniaayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Panglima ay ang pagkatutong interaktibo. Ang pamamarang ito ay nagbibigay diin sa interaksyon ng mga mag-aaral at pag-unawa sa konsepto ng iba. Nagagamit ang pamamarang ito sa dalawahan o pangkatan na kung saan nagkakaroon ng pagpapalitan ng mga ideya ang pangkat tungo sa ibang pangkat. Ang paraang communicative ay nagugat sa Notional Functional Approach na pinaunlad ni David Wilkins sa Britanya. Ang focus o pinakamahalagang bahagi nito ay sa mensahe o nilalaman ng wika. Ibig sabihin, ang focus ay kung ano ang nais iparating o sabihin kaysa sa forma o estruktura ng pangungusap tulad ng tamang gramatika o wastong pagkakasunod-sunod ng salita. Nabuo ito sa paraang pagpuna ni Wilkins sa kanyang tradisyonal na paraan ng pagtuturo ng wika. Sa pag-aaral ng pamamaraang komunikatibo, may iba't ibang batayang lumalaganap na teorya ng kakayahang pang-komunikatibo. Isa sa nakilala ay ang kakayahang pang-komunikatibo ni na Michael Cannell at Merrill Swain, na kung saan inihain nila ang apat na element na bumubuo sa kakayahang pang-komunikatibo. Una ay ang kakayahang linguistikal. Ito ay ang kakayahang umunawa at makagawa ng mga struktura sa wika na sang-ayon sa mga tuntunin sa gramatika. Pangalawa ay ang kakayahang sosyo-linguistikal. Ito ay isang batayang interdisiplinaryo na kung saan nakakaunawa at nakagagamit ng kontekstong sosyal ng isang wika. Pangatlo ay ang kakayahang diskurso. Ito ay may kinalaman sa pag-unawa, hindi ng isa-isang pangungusap kundi ng buong diskurso. Pang-apat ay ang kakayahang estratehiko. Ito ay naglalahad ng walang taong perpekto ang kaalaman tungkol sa kanyang wika at nakagagamit ng kaalamang ito sa tuwina na walang problema o coping o survival strategies. Sunod ay ang mga dulog na pagtuturo ng wika at kultura ni Dr. Galileo S. Zafra na lubusang nakatuon sa kulturang Filipino. Una, pinag-aaralan ng mga panggramatikang katangian ng wika at hinahalaw mula rito ang mga aspekto ng kulturang Filipino. Pangalawa, pinag-aaralan ang paggamit ng wika ayon sa kaangkupan nito sa konteksto ng isang kultura. Pangatlo, pinag-aaralan ang iba't ibang sagisag ng kulturang Filipino. Pangapat, nadulog ang
pag-aaral ng mismong kultura na nakapaloob o kinakatawan ng wika. Sunod naman ay ang mga estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa iba't ibang antas ni Dr. Patrocinio V. Villapuerte. Una ay ang active learning. Dito, hinahayaan ang mga mag-aaral na gawin ang 5 makrong kasanayan. Ito ay ang pakikinig, pagsasalita, pagsulat, pagbasa, at panonood. Pangalawa ay ang clicker use in class. Dito, binubuod ang mga sagot ng mga mag-aaral sa mga tanong na may pagpipili ang sagot. Pangatlo, critical thinking. Ito ay koleksyon ng mga gawaing pangkaisipan na may kakayahang makakuha ng tamang sagot. Pang-apat ay ang experiential learning. Dito, natututo ang mga mag-aaral kung ipagagawa ang gawaing itinakda sa kanila. Panglima ay ang experiential learning. Dito, matututo ang mga mag-aaral kung ipagagawa ang gawaing itinakda sa kanila. Pang-anim, games experiment simulation. Dito, napapayaman ang gawain sa tulong ng malaro. Pang-pito, collaborative o cooperative learning. Dito, hinihikayat ang maliliit na grupo na magpangkatan para maisagawa ang gawain. Pang-walo, humor in the classroom. Dito, napahuhusay ang pangunawa at pang-matagalang pagkatuto sa masiglang pagtuturo. Pang-siyam ay ang inquiry-guided learning. Ito ay ang pangunawa sa mga konsepto at responsibilidad ng mga mag-aaral na magamit ang mga kasanayan sa pananaliksik. Dadako naman tayo ngayon sa kahulugan, kahalagaan at simulain ng kagamitang panturo. Ayon kay Abad 1996, ang kagamitang panturo ay anumang karanasan o bagay na ginagamit ng bilang pantulong sa paghahatid ng mga katotohanan, kasanayan, saloobin, palagay, kaalaman, pag-unawa at pagpapahalaga sa mga mag-aaral upang lalong maging konkreto, tunay, dinamiko at ganap ang pagkatuto. Ibig sabihin, ang kagamitang panturo ay ang lahat na bagay na makikita sa loob ng silid-aralan na makakatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral at ito rin ay nagsisilbing gabay ng guro sa kanyang pagtuturo. Sa lahat ng bagay na makikita sa silid-aralan, ang guro ang may tuturing na pinakamahalagang kagamitan sa pagtuturo. Dahil nga sabi nga ni Ginoong Pado, the best technology is the teacher. Ibig sabihin, guro pa rin ang pinakamabisang kagamitang panturo. Ayon nga kay Abad 1996, isang katotohanan na walang makapapalit sa isang mabuting guro bilang isang kagamitang panturo. Ngunit katotohanan din na gumagamit siya ng mga kagamitang panturo para sa mabisang talakayan at makatulong sa mga mag-aaral na lalong maintindihan pa ang tinatalakay. Dadako naman tayo sa kahalagahan ng kagamitang panturo. Ang unang halaga ay nagiging makatotohanan sa mga mag-aaral ang talakayan sapagkat nakikita nila at nararanasan nila ang talakayan. Pangalawa ay walang naaksayang panahon at oras sa mag-aaral at guro sapagkat may direksyon ang pagtuturo at pagkatuto. Kapag gagamit ang kagamitang panturo gaya ng Manila paper ay hindi na mag-aaksaya ng panahon ang guro na sumulat ng sumulat sa pisara. Mas mapapadali pa ang kanyang talakayan. Pangatlo, nababawasan ang pagiging dominante ng guro sa pagsasalita o pagtatalakay ng aralin sa loob ng silid-aralan sapagkat may mga kagamitang panturo na gumagabay sa guro sa talakayan at magbibigay rin sa guro ng pahinga sa pagsasalita dahil karamihan sa mag-aaral ay visual learners. Pang-apat, tumutulong sa pagsasakatuparan ng mga layunin sa pagtuturo. Sabi nga sa talakay sa iba pang kahalagahan, ang kagamitang panturo ay gabay ng guro sa talakayan. Dadako naman tayo sa mga batayang simulain sa kagamitang panturo. Una ay ang prinsipyo at teorya. Sa paghahanda ng kagamitang panturo, mahalagang isaalang-alang at maunawaan ng mabuti ang mga prinsipyo at teorya sa paggamit at pagdisenyo nito. Ayon kay Rayleigh 1983, ang teorya ay isang set ng modelo na masusuri sa pamamagitan ng descriptive o paglalarawan at perspective o pananaw na anyo. Sa madaling salita, ang teorya ay isang set ng modelo na nakikita sa pamamagitan ng paglalarawan at
iba't ibang pananaw. Ayon kay Seals 1997, ang teorya ay paliwanag ng mga penomena at pangyayari na makakatulong sa mga mag-aaral na lubusang maunawaan ang talakayan. Sa madaling salita, ang teorya ay paliwanag sa mga pangyayari o bagay na makakatulong sa mag-aaral na mas maintindihan ang aralin. Pangalawa ay ang batayang konsepto sa disenyo. Dapat ang mga kagamitan ay angkop sa oras at konteksto at nakaugnay sa kurikulum at dapat itong makatulong sa pag-abot ng layunin ng pagkatuto. Mahalaga rin na ang kagamitan ay autentiko o totoo sa buhay at konkreto sa teksto o gawain para mas madaling maintindihan ng mag-aral. Pangatlo ay ang pamantayan sa kagamitang panturo. Bago gamitin ang kagamitang panturo, mahalagang mag-analisa muna upang siguraduhin na angkop sa layunin at target ng mag-aaral. Dapat gumawa ng curriculum grid para malaman kung paano tutugma ang kagamitan sa curriculum, sa nilalaman ng aralin at sa antas ng literasiya ng estudyante. Ang pagpili ng tema o paksa ay mahirap at kailangan ng maingat na pag-iisip dahil mahalaga na ang gagamiting kagamitan ay makakatulong sa pagkatuto. Pang-apat ay ang ilustrasyon. Tumutukoy ito sa paggamit ng mga larawan, guhit o visual na ideya na makakatulong sa mag-aaral na mas malinaw at mas mabilis na maunawaan ang aralin. Panglima ay ang editing. Ang editing ay mahalaga at medyo matrabaho dahil kailangan tiyakin na ang kagamitan ay wasto sa impormasyon, magkakaugnay sa aralin, malinaw at madaling gamitin ng mag-aaral. At panghuli ay ang pamagat. Ang pamagat ng kagamitang panturo ay dapat kaakit-akit at nakakaengganyo para mahikayat ang mag-aaral na alamin at gamitin ang kagamitan. Sunod naman ay ang kahalagahan ng paggamit ng multimedia sa pagtuturo. Sa kasalukuyang panahon, malaki ang naitutulong ng teknolohiya sa pagbabago ng paraan ng pagtuturo at pagkatuto, na kung saan binibigyan ito ang mga mag-aaral ng mas malawak na oportunidad, lalo na sa access sa media at iba't ibang impormasyon. Sa panahon na tinatawag nating knowledge explosion, dahil sa dami ng impormasyon na madaling ma-access ngayon, hindi na kayang ibigay ng guro ng buo ang lahat ng kailangan ng mga mag-aaral. Ang mabilis na pag-usbong ng kaalaman at kasanayan ay nangangailangan din ng bagong pedagogiya o paraan ng pagtuturo na gumagamit ng teknolohiya. Dahil nga sa sobrang dami ng impormasyon, napipilitan ng mga guro na pumili ng tamang teknolohiya at media na makakatulong sa pananaliksik at sa paggamit ng mga epektibong estratehiya sa pagtuturo. Ayon kay Lardizábal, 1995, ang pagtuturo ay isang proseso ng komunikasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Ibig sabihin, sa paggamit ng multimedia, mas nagiging malinaw, interaktive at epektibo ang komunikasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang kagamitan pang pagtuturo o kagamitang instruksyonal ay anumang karanasan o bagay na ginagamit ng guro bilang pantulong sa paghahatid ng impormasyon, kasanayan sa loobin, palagay, katotohanan, pag-unawa at pagpapahalaga sa mga mag-aaral upang lalong maging konkreto, tunay, dinamiko at ganap ang pagkatuto. Sa ibang salita, ang kagamitan pang pagtuturo o kagamitang instruksyonal ay anumang bagay o karanasan na ginagamit ng guro upang tulungan ang mga mag-aaral sa pagkatuto. Maaaring ito ay gamitin para sa pagbibigay ng impormasyon, paglinang ng kasanayan, pag-unawa sa mga konsepto, paghubog ng saloobin, palagay at pagpapalaga. Layunin ito na gawing konkreto, tunay, dinamiko at ganap ang proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa paghahanda ng mga medyang instruksyonal ay kailangang una, alamin ang karakteristik, pangangailangan at antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Pangalawa, tiyakin ang layunin. Dapat malinaw kung ano ang nais matutunan ng mga estudyante sa aralin. Pangatlo, balangkasin ang nilalaman. Dapat ihanda ang mga paksa at ideya na isasama sa kagamitan. Pang-apat, iplano ang suportang kakailanganin.
Dapat isipin ang mga karagdagang materyales, kagamitan o aktibidad na makakatulong sa pagkatuto. Panglima, isaalang-alang ang materyal na paghahanguan. Dapat siguraduhing maasahan at akma ang mga sanggunian, halimbawa o iba pang mapagkukunan. Sa pagsusulat naman, dapat ihanay ng maayos ang mga ideya para mas malinaw sa mag-aaral. Pangalawa, pag-isipan at buuin ang mga gawain at feedback na mapagpapalalim ng pagkatuto. Pangatlo, humanap ng mga halimbawa upang mas madaling maunawaan ang aralin. Pang-apat, gumamit ng graphics o visual na representasyon para mas maging interaktibo at nakakaengganyo. Dadako na tayo ngayon sa Aralin 6. Ito ay ang mga ilang pananaw, estratehiya at modelo sa pagtuturo ng Filipino batay sa kurikulum. Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon o DepEd, ang thematic curriculum ay isang set ng mga organisadong karanasan sa pagkatuto gaya ng programa, kurso at iba pang mga gawaing pampaaralan na naglalaan sa mga mag-aaral sa higit na malawak at pangnilalamang tema. Sa madaling salita, ito ay nakatuon sa pagbibigay ng malawak at magkakaugnay na tema upang mas maging makabuluhan ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Layunin ng tematikong curriculum na una, magbigay ng oportunidad na matutuhan sa pamamagitan ng higit na kontekstualisadong mga karanasan sa pagkatuto. Pangalawa, exposure sa mga languages sa pagitan ng pagkatutong ibinase sa paaralan at pagkatutong nagaganap sa lugar ng paggawa at komunidad. Pangatlo, oportunidad na mailantad ang malawakang mga karanasang authentic. Pang-apat, malalim na exposure sa kinagigiliwang gawain. Panglima, bigay ng oportunidad na masuri ang malawakang pagkakaloob ng hanap buhay. Pang-anim, higit na malawak na potensyal sa paghahanda ng higit na mataas na edukasyon at paghahanap buhay. Pang-pito, kakayahang makilala ang mga naiiba at di pangkaraniwang interes. Target din ng kurikulum na ito na, una, magbigay ng oportunidad para sa mga guro na magsama-sama silang mga miyembro ng grupo ng mga profesional na may mga estratehiya sa pagkatuto. Pangalawa, magbigay ng pagkakataon o oportunidad para sa mga gurong tagapangmatnubay na may mga positibong impact sa mga mag-aaral. At pangatlo, magbigay oportunidad para sa mga administrador na magpakita ng pamumuno sa pagsasaayos ng paaralan at pagtulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng mga matagumpay na karanasan sa paaralan. Ang mga pangunahing salik naman sa paggamit o pagpapatupad ng tematikong curriculum ay, una, maipatupad sa iba't ibang antas gaya ng isang kurso, akademya, cluster o unit at sa buong paaralan. Pangalawa, maisama sa ibang mga reforma gaya ng integrasyon ng edukasyong bukasyonal at akademiko, transisyong paaralan tungo sa paggawa o trabaho. Pangatlo, mailaan para sa paaralang sekundarya, bagamat maaari ring maging kapaki-pakinabang sa paaralang elementarya. Gayon din magsisilbing tulay upang mapagsama ang mga karanasan sa pagkatuto na ibinatay sa paaralan at paggawa at ang mga hadlang sa lugar nito gaya ng supply, maliit na produksyon at tradisyon ay binawasan ang pagpapatupad ng thematic curriculum na nabuo mula sa mga aspekto. Dadako naman tayo sa mga modelo sa pagtuturo ng Filipino batay sa curriculum. Unang modelo ay ang sheltered course model o modelong magkakahiwalay. Ito ay ang paghihiwalay ng mga mag-aaral na gumagamit ng pangalawang wika sa mga mag-aaral ng unang wika upang lubusang matutuhan ang nilalaman ng kursong pinag-aralan. Sa ibang salita, ito ay isang estratehiya sa pagtuturo na kung saan ang mga mag-aaral na gumagamit ng pangalawang wika, halimbawa ng wikang Ingles sa Pilipinas o Filipino sa ibang bansa, ay pinaghiwalay sa mga mag-aaral na may unang wika. Sunod naman ay ang modelong magkasanib o adjunct model. Ito ay sinasagawa sa pag-enroll ng mga mag-aaral sa dalawang magkaugnay na asignatura at nagbabahagian na lamang ng nilalaman at nakadepende na ito sa koordinasyon ng nagtuturo. Sa madaling salita, ang modelong ito ay
kapag ang estudyante ay sabay na nag-aaral ng dalawang magkaugnay na asignatura at nagtutulungan ang mga guro para mas madaling matutunan ang isang aralin. Sunod ay ang Cognitive Academic Learning Approach o CALL. May dalawang pangunahing bahagi ang Cognitive Academic Learning Approach. Una ay ang estratehiyang metacognitive. Ito ay nakatuon sa kamalayan at kontrol sa sariling pag-iisip. Ayon kay Royo 1992, layunin nito na matutunan ng mag-aaral kung paano planuhin, subaybayan at suriin ang kanilang proseso sa pag-unawa at pagkatuto. Ang isa pang pangunahing bahagi ng Cognitive Academic Learning Approach ay ang estratehiyang cognitive. Nakatuon ito sa paggamit ng isip at pagproseso ng impormasyon. Kasama rito ang mga aktibidad tulad ng pagpapangkat-pangkat, pagtatala at pagbubuod, pagbuo ng mental na larawan o imaheng mental, at pagsasama ng bagong impormasyon sa dati ng alam o natutunang konsepto. Ang estratehiyang socio-affective naman ay madalas din kasama sa CALA bilang suportang estratehiya na kung saan ito ay nakatuon sa interaksyon sa ibang tao. Layunin nito na makatulong ang pagkikipagtulungan, diskusyon at pagbabahagi sa iba sa mas epektibong pagkatuto. Sunod ay ang pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman o Content-Based Instruction o CBI. Ayon kina Brinton, Snow at Iberch noong 1989, ang CBI ay isang paraan ng pagtuturo na kung saan pinagsasama ang pagkatuto ng nilalaman ng asignatura at ang layunin ng pagtuturo ng wika. Ibig sabihin, habang natututo ang mag-aaral tungkol sa isang paksa, halimbawa agham, kasaysayan o matematika, sabay rin niyang natututuhan ang wika na ginagamit sa pagtuturo ng paksa. Layunin nito na mas effective ang pagkatuto. Dahil nakikita ng mga mag-aaral ang wika bilang kasangkapan sa pag-unawa ng nilalaman, hindi lang bilang paksang pag-aaralan. Sunod ay ang kolaboratibong pagkatuto o collaborative learning. Ito ay isang paraan o teknik sa pagtuturo na nakabatay sa filosofiya ng edukasyon na hinihikayat ang mag-aaral na magtulungan bilang pangkat upang matutuhan ang aralin. Ayon kina Johnson at Johnson noong taong 1986, may 4 na kasanayan sa kolaboratibong pagkatuto. Una, pagbuo ng pangkat o pagsasama-sama ng mga mag-aaral sa isang grupo. Pangalawa, paggawa bilang isang pangkat. Ito ay tumutukoy sa pagtutulungan at pagkakaroon ng responsibilidad sa grupo. Pangatlo ay ang paglutas ng suliranin bilang isang pangkat. Ito ay tumutukoy sa pagtutulungan sa pagresolba ng problema o gawain. Pangapat ay ang pagbuo ng magkakaibang ideya. Ito naman ay ang pagbabahagi at pagbuo ng sari-saring solusyon at opinyon. Sunod ay ang interaktibong estratehiya sa pagtuturo. Ayon kay Well Rivers noong taong 1987, ito ay isang gawaing kolaboratibo na kinapapalooban ng 3 nauugnay na elemento. Una, nagpapahatid ng mensahe. Ang guro o mag-aaral ang nagbibigay ng impormasyon. Pangalawa, tagatanggap. Ang nakikinig o tumatanggap ng mensahe. Pangatlo, konteksto ng sitwasyon. Tumutukoy ito sa lugar o sitwasyon na kung saan nagaganap ang komunikasyon, pasalita man o pasulat. Layunin nito na palakasin ang komunikasyon, pakikipagtulungan at aktibong pagkatuto sa loob ng klase. May 3 interaksyon na maaaring lahukan ang mga mag-aaral. Ito ay ang interaksyon sa guro, sa kapwa mag-aaral at sa teksto o mga kagamitang pampag-aaral. Ang kakayahang komunikatibo naman ay nauukol sa kakayahan sa aktual na paggamit ng wika sa mga tiyak na pagkakataon. Ayon kay Noam Chomsky, inilahad niya ang pagkakaiba ng competence at performance, na kung saan ang competence ay nauukol sa kaalaman sa wika ng isang tao at ang performance naman ay tumutukoy sa kakayahang gamitin ang wika sa angkop na paggagamitan. Ipinakita rin ni Dale Hames sa kanyang acronym na speaking ang mga salik na sosyokultural at mga sangkap na dapat isaalang-alang upang maging epektibo ang komunikasyon. Una ay ang S, tumutukoy ito sa setting o scene. Ito ay lugar o sitwasyon na kung saan nag-uusap. Ang P naman ay ang participants. Ito ay tumutukoy sa sino-sino ang nag-uusap o ang tagapagsalita at tagapakinig. Ang E naman ay ang ends.
Ito ay ang layunin o pakay ng pag-uusap. Ang A naman ay act sequence. Ito ay ang takbo o ang pagkakasunod-sunod ng usapan. Ang K naman ay ang key. Ito ay tono o himig ng usapan. Kung ito ba ay formal, biro, seryoso, galit, at iba pa. Ang I naman ay instrumentalities. Ito ay ang paraan o medium ng komunikasyon. Kung ito ba ay pasalita, pasulat, text, online, at iba pa. Ang N naman ay ang norms. Ito ay ang mga pamantayan o tuntunin sa pagsasalita at pagkikipag-usap. Ang G naman ay ang genre. Ito ay uri ng diskurso. Kung ito ba ay nagsasalaysay, nakikipagtalo, nakikipanayam, at iba pa. So, mayroong 4 na mahalagang component sa pagtuturo ng wika. Sa pagtuturo ng wika, mahalagang isaalang-alang ang 4 na elemento. Ito ay ang mag-aaral, guro, metodo sa pagtuturo at pagtataya o evaluasyon. Dadako na tayo ngayon sa panghuling aralin at ito ay ang aralin 7, ang pagsusuri ng kurikulum sa Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon. Ang asignaturang Filipino sa antas ng elementarya ay nakatuon sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip gamit ang wikang Filipino. Ang mga inaasahang bunga umithiin ay una, nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan, pasalita man o pasulat. Pangalawa, nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos at pag-unawa sa iba't ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at para sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabago sa daigdig. Ngayon ay ating susuriin ang pagtuturo ng Filipino sa elementarya sa batayang edukasyon. Kung ating makikita sa larawan, ang focus ng asignaturang Filipino ay nakatuon sa 5 kasanayan. Ito ay ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at pag-iisip. Hindi lang wika ang tinuturo, kundi pati paglinang ng kaisipan at pagpapahalaga. Sa bahaging mga lawak ng kasanayan naman, una, ang Filipino ang gagamitin bilang medium ng pagkatuto sa iba't ibang sitwasyon. Pangalawa, nakatuon sa makabuluhang komunikasyon, hindi sa simpleng pagsasaulo. At pangatlo, iniuugnay ang Filipino sa ibang asignatura tulad ng sibika at kultura, matematika at agham. So mayroong pagbabago sa mga kasanayan at kompetensi sa pagkatuto. Ito ay ang pagsasaayos at pagpapangkat ng kasanayan upang maiwasan ang paulit-ulit na aralin. Binibigyang diin ang tiyak o batayang kasanayan at ginagamit ang pagbasa at pakikipagtalastasan upang maunawaan ang mga konsepto sa ibang asignatura. Inaasahan naman ng mga pagbabagong ito na ang mag-aaral ay marunong makipag-usap sa pasalita at pasulat, marunong mag-ayos ng impormasyon at may kakayahang kritikal na mag-isip at makibagay sa pagbabago ng mundo. Sa oras ng pagtuturo naman, ang baitang 1 hanggang 3 ay mayroong 80 minuto na kung saan may dagdag na 20 minuto. Ang baitang 4 hanggang 5 naman ay may 60 minuto. May dagdag na 20 minuto sa oras sapagkat ang batayang kasanayan ay inaasahan ng matutunan sa unang 3 baitang. Sa paraan ng pagtuturo o integrative method naman, dito ay pinagsasabay ang 5 kasanayan sa isang aralin. Halimbawa, ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-isip. Layunin nito na mapaunlad ang lubos na pagkatuto o mastery ng mga mag-aaral. Gagamit din ng interaktibong pagdulog na kung saan ay may makabuluhang interaksyon at may kolaboratibong gawain. Sa dulog na ito ay binibigyang halaga ang pakikinig sa iba, pag-unawa sa ideya at pagbuo ng kahulugan sa iisang konteksto. Ngayon ay ating susuriin ang pagtuturo ng Filipino sa sekundarya sa batayang edukasyon. Ang pangunahing mithiin ng asignatura ay makabuo ng mga mag-aaral na mahusay makipagkomunikasyon sa Filipino at sanay sa pagbasa, pagsulat, pagsasalita, pakikinig at pag-iisip. Ang focus ng asignatura sa sekundarya naman ay sa 1 hanggang 2 taon ay gramatika, estruktura ng wika at iba't ibang uri ng teksto. Sa huling 2 taon naman ay ang kritikal na pagbasa, panitikan at mas malalim na pag-unawa at pagsusuri. Ang mga
kaakdang panitikan ay ang mga klasikong akdang panitikan na ginagamit bilang gabay sa mas malalim na pag-unawa na kung saan sa unang taon ay ang Ibong Adarna, sa ikalawang taon ay ang Florante at Laura, sa ikatlong taon naman ay ang Noli Me Tangere at sa ikaapat na taon ay ang El Filibusterismo. Sa kabuuan, makikita natin na ang pagturo ng Filipino mula elementarya hanggang sekundarya ay hindi lamang nakatuon sa wika, kundi sa paglinang ng kaisipan, pagpapahalaga at kakayahang makipagkomunikasyon. Ayon sa Seksyon 10 ng mga tuntunin at mga regulasyong pampatupad o IRR ng Batas sa Pinabuting Batayang Edukasyon ng 2013, nakasaad ang mga batayan sa pagbubuo ng kurikulum sa batayang edukasyon. Sa pagbubuo ng kurikulum, ang Kagawaran ng Edukasyon o DepEd ay gagabayan batay sa mga sumusunod. Una ay ang formulasyon at disenyo. Alinsunod sa Seksyon 5 ng Batas, ang DepEd ay bubuhos ng disenyo at mga detalye ng kurikulum para sa pinabuting batayang edukasyon. Makikipag-ugnayan ito sa CHED at TESDA upang makabuo ng magkakaugnay na kurikulum sa batayan, tersyaryo at technical vocational na edukasyon na tumutugon sa pangangailangang lokal at pandaigdig ng mga nagsisipagtapos na Pilipino. Pangalawa ay ang mga pamantayan at prinsipyo. Susunod ang DepEd sa mga sumusunod na pamantayan at prinsipyo kapag angkop sa pagbubuo ng kurikulum ng pinabuting batayang edukasyon. Sa madaling salita, ang DepEd ay sumusunod sa mga gabay at alituntunin sa paggawa ng kurikulum at iniayos ito ayon sa pangangailangan at konteksto ng mga mag-aaral at paaralan. Kabilang na dito ang kurikulum ay kinakailangan nakasentro sa mag-aaral, mapansangkot at angkop sa antas na pag-unlad. Pangalawa, ang kurikulum ay kinakailangan makabuluhan, tumutugon at batay sa pananaliksik. Pangatlo, ang kurikulum ay kinakailangan sensitibo sa kultura. Sunod, ang kurikulum ay kinakailangan isa konteksto at pandaigdigan. Sunod, ang kurikulum ay kinakailangan gumamit ng mga pagdulog na pedagogikong mapagbuo, batay sa pagsisiyasat, mapagmuni, nakikilahok at mapanuri. Sunod naman, ang kurikulum ay kinakailangang umayon sa mga prinsipyo at balangkas ng edukasyong multilingual na batay sa inang wika o MTB-MLE na nagsisimula kung saan nagmumula ang mga mag-aaral at kung ano ang alam nila at umuusad mula sa alam patungo sa di alam. Kinakailangan ding may mga materyales na panturo at mga gurong may kakayahang ipatupad ang kurikulum na MTB-MLE. Sunod, ang kurikulum ay gagamit ng pagtulog ni spiral na pagsulong upang matiyak ang pagkadalubhasa sa kaalaman at kasanayan matapos ang bawat antas. At panghuli, ang kurikulum ay kinakailangang bukas upang maaaring isalokal, isakatutubo at pabutihin pa ng mga paaralan batay sa kanilang partikular na kontekstong pang-edukasyon at panlipunan. Pangatlo ay ang produksyon at pagbubuo ng materyales. Ang produksyon at pagbubuo ng mga lokal na materyales sa pagtuturo at pagkatuto ay hihikayatin. Ang pagtanggap sa mga materyales na ito ay ibababa sa mga panrehiyon at pandibisyong unit, sang-ayon sa mga pambansang pulisiya at pamantayan. Sa ibang salita, hinihikayat ang paggawa at paggamit ng mga lokal na materyales sa pagtuturo at pagkatuto. Pagkatapos mabuo, ipapamahagi ang mga ito sa bawat rehiyon at dibisyon ng paaralan ayon sa pambansang patakaran at pamantayan. Pang-apat ay ang medium ng pagtuturo at pagkatuto. Sangayon sa mga Seksyon 4 at 5 ng batas, ipinahahatid ang batayang edukasyon sa mga wikang nauunawa ng mga mag-aaral sapagkat may estratehikong papel na ginagampanan ang wika sa paghubog sa mapagbuong mga taon ng mga mag-aaral. Sa madaling salita, gagamitin sa pagtuturo ang wikang naiintindihan ng mga mag-aaral na kung saan para sa kindergarten at sa unang 3 taon ng edukasyong elementarya ang pagtuturo, mga materyales sa pagtuturo at pagtatasa ay gagamit ng wikang regional o katutubo ng mga mag-aaral. Mula baitang 4 hanggang baitang 6 naman ay unti-unting ipakikilala ang Filipino at Ingles hanggang sila ang maging pangunahing wika sa pagtuturo.
Panglima ay ang pakikilahok ng stakeholder. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa mga pambansang ahensya ng pamahalaan at iba pang mga stakeholder kasama na ang kagawaran ng paggawa at empleyo o DOLE, Komisyon sa Regulasyong Pamprosesyonal o PRC, mga pribado at pampublikong samahang pampaaralan, mga pambansang organisasyong pampag-aral, mga pambansang organisasyong pangguro, mga samahang pangmagulang-guro, mga lupo ng komersyo at iba pang mga samahang pangindustriya upang makabuo ng kurikulum na mas mahusay at angkop sa pangangailangan ng lahat ng apektadong partido o stakeholders.